Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw, may hapon, may buntag, may gabi agad sa atong kahigayunan nga mahidangat kami sa inyong nataran. Niya kita sa atong programa ang katinawas pagto sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Nagadapit kami kaninyo sa pagkikuban kanamo sa katakna o daghantag pagaisgutan. Pero nasanan, pasalamat ta sa atong magagahom nga Diyos nga naghatag nato sa tanan, kinabuhi, ginhawa, labaw na sa atong salabutan o kaalam. Iyan na. O ato sa masalamatan, ang Santissima Trinidad, si Yahweh ang Diyos Amahan, Yasura o Jesus ang anak o Espiritu Santo Paraklito. Sa panapang Santa Maria, ang iyang mga pag-ampo, kanunay dunggon sa atong langit nun nga manunubos nga si Jesus. Salamat sa sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Siropia Palma nga daghan kay nahimo sa atong Archdiocese, labi na sa kalampusan sa Surgad, Surrender to God, mga batanon idaran nga naggumon na ulipon sa magidiling drogas, human sa Life and the Spirit Seminar, namalik sa sabakan silang pamilya, ibalik sa pag-alagad sa Diyos. Malipayong hitabo sa Archdiocese of Cebu, o nakatukod sa ng atong Arsobispo og mga balay sa mga retirado, bardado nga mga pare o nasakit na sa kabalay nga kiyamuma sila gigam sa pagkaon o tambal o labi na silang hiniusa nga pagampo pag atiman sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Siropia Palma. Ato sa salamat sa mga kaobispuhan nga nibulig niya, si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, o si Bishop Dodong Bilyones nga namasahin sa Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. O sa mga pare sa parokya, pare sa seminaryo, pare sa monasteryo. Ato sang pasalamatan ang Commission on the Laity, kahugpungan sa mga laiko. Mga atong presidente karon sa kabuutan, mapailubon, nga mao si Sterfi Barino. Ug ato sang pasalamat ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga mo si Brad Dudong Limsua, nga mo'y miatiman, pagsugod, iyang giabaga mga galastuhan, o niabuta sa digital, nga makaduaw na atong tulumanon sa lain-laing dapit sa kalibutan. Nga ni Brad Dudong Limsua, iyang kapika Sister Dayan, o mga staffer sa Cebu Catholic Television Network. So, patong pasalamat sa mga gahom nga Diyos. Yauban nato ang duha niya si Brad June Porca, usas mga serious Catholic faith, o niyasad si Brad Rudy Recasa, ang tigsambog, tigsingki, o tiglubog sa dili na to masabdan kayo nga pagtulunan o mga mensahe sa Biblia. So, he is always welcome because of the rare ministry of Brad Rudy. Nga haining mga bahis Biblia nga nagkasumpaki, nagkasungi, nga makalibog sad sa atong limpatakan. Unya, dito maglangan mga kaiksunan, atong unahon si Brad Rudy Recasa. Salamat Brad So, ug may hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ninyo maong Sibya, labi na gyud diha sa Basak Pardo, Cebu City, nila ni Jocelyn Cañete, Evelyn Recasa, o ni
Roberto Baculi. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karang Bradsok, aritas kasulatan Bradsok, din sa Panultihon 23:13. Don't hesitate to discipline children. A good spanking won't kill them. As a matter of fact, it may save their lives. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal, kung dili makaluwas hinuon kaniya. Klaro kayo nga ayaw gyud pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Kay ang bunal dili makapatay kaniya, kung dili makaluwas hinuon kaniya. Sa Buhat City 24, sa Maayong Balita Biblia nagkanayon, Jesus lives forever, and His work as a priest does not pass on to someone else. Klaro kayo Bradsok nga apan si Jesus buhi hangtod sa kangtulan ug ang iyang pagkapari magpadayon. City 4. Yeah, Hebrehanon. Hebrehanon City 4. Apan si Jesus buhi hangtod sa kangtulan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Sa Lucas 23:46, Jesus cried out in a loud voice, "Father, in your hands I place my spirit." He said this and died. Unya sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus, "Amahan, itugyan ko sa imong kamot ang akong espiritu." Human siya makasulti niini, namatay si Jesus. Ang akong pangutana ani Bradsok, wa ba ka ni magkasumpaki Bradsok? Sa Hebrehanon City 24, buhi man siya. Sa Lucas 23:46, namatay man. Paliw ko nagpatinawan ni Bradsok. Salamat kay Brother Dodi sa nakita nimo nga seemingly contradiction written from in the Bible. So sa Hebrehanon City 24 nga si Kristo buhi sa gihapon. Ang iyang pagkapari nagalungtad sa walay katapusan. Pero sa Lucas 23:46 imong gibasa diha nga misinggit si Jesus, Pater, comindo Espiritu mio. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu, og si Jesus namatay. So, may husto ini nga si Jesus namatay, o kining sa Hebrehanon City 24 nga, Jesus lives forever. Si Kristo buhi sa gihapon. Mao ni daghan nga mga ingno na to nagkadaiya nga pangatarungan, Brother Rudy, o nagkalalain nga mga pamahayag nga kung dili na to masabtan ang the essence of Christ in the Bible, na anata mahug sa kapildihan sa atong pangunahon na. So, sakto na imo nang ibutyag. Una, kabantay ka diya sa San Juan 12:34. Nganingon ang among balaod matod pa sa Jewish scholars nga ang Kristo dili mamatay. O di mamatay. Munya, may buong ta kay bisan nga ni si mong gibasa karon direct from the Gospel according to St. Luke chapter 23:4-6. Nga abahan ko sa imong kamot, itugyan ko nga akong espiritu, ug siya namatay. Matay. Mao na nga unsaon na to pag-usay na dili mamatay, yan ay mamatay. Sa page 150, Brother Rod, sa Fundamentals Catholic Dogma, nag-ingon sa English, the Apostles' Creed asserts that Christ died and was buried according to his human body, and his soul descended to hell according to his soul spirit. So, ang gipahayag sa atong credo nga si Kristo gisakit, namatay, gilubong, diha siyang tawhanon nga kahimtang. Pero buhi sa espiritu. Ang nagsultian na ang atog yung unang pangulo sa simbahan, si San Pedro, na sa 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay. Sa English, Christ died in the flesh. Sa ato pa si Kristo namatay siyang unudnon nga kahimtang, iyang pagkatao. Pero buhi sa espiritu. So, in that
two texts from the Bible, we can draw the conclusion nga si Kristo na iduha ka kinaiya. Iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Muna pag-ingon nga si Kristo namatay, diyan na siyang pagkatao. Kaya iyang pagka-Diyos di man mamatay. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga si Kristo isip Diyos dili mamatay. Kana sa Mikia 5:2. Sa Mikia 5:2 nagingon, ikaw o Bethlehem, dili ka gamayng lungsod sa Ephrata o Jerusalem. O gikan kanimo may mugula nga pangulo nga usa ka pagkamao nga way sinugdan ug way katapusan. Sa English, eternal leader, eternal. Si Kristo man na ang gika sa Jerusalem matao nga pangulo og siya usa ka eternal. Now, what is eternal? Masa may eternal? Sa Fundamentals Catholic Dogma, page 37, nagingon, nga Pater is Eternus, Filius is Eternus, Sanctus Spiritus is Eternus, sed non unus Eternus, sed non Eternis sed unus Eternus. Mao na siya ang Latin. Nga ang Amahan way sinugdan ug way katapusan. Ang Anak way sinugdan ug way katapusan. Ang Espiritu Santo way sinugdan ug way katapusan. Dili ni tulo ka way sinugdan ug way katapusan. Usara pagka way sinugdan ug way katapusan. Ya si San Agustin sa mao gyapong teksto sa Fundamentals Catholic Dogma, matod pa niya, a being who or which is eternal has no beginning and no end, meaning no death. Ang usa ka pagkamao nga eternal, way kamatayon. Muna si Kristo ka eternal being man. As divine person, He is eternal being. So di modo, dili siya mamatay. Diya siya ang pagka-Diyos, diya siya ang pagka-divine person. Ang nakapurke kay ningon ang uban nga ang pagka-Diyos ni Kristo dili mamatay. Pero ang iyang divine person namatay. Doon na sa libasahon na sa Fundamentals Catholic Dogma na sa page 144. Nga the divine logos or divine person suffered death and burial. Nga ang divine person nakaantos sa kamatayon o nakaantos paglubong. Sa ito ba? Namatay yun ang divine person. Nasa page 144, Logos suffered death and also was buried, gilubong. Pero gi-explain ka na, dili ka na buot sa buot nga iyang pagka-Diyos mo'y namatay. Sa page 150 sa atong credo, nga si Kristo sa iyang pagkatao, gisakit o gilubong. Pero sa iyang pagka-Diyos, dili siya muanto sa kasakit ug labi nang dili mamatay. So balik ko na to kanunay nga the divine person of Christ has two natures, being God and being man. So ingon sila namatay ang iyang divine person, pero mamatay ang pagka-Diyos. Dili na mahimo. Irhiya na supak na sa dogma. Kaya sa The Teaching of the Catholic Church, page 85, the divine person and the nature God cannot be separated because it is only one at the same time, the same reality. Kasi binayasaya pa ang divine person o ang ngayong pagka-Diyos, di ni mo mabuwag. Kay maora man usara man Ug ingnon nimo nga namatay ang iyang pagka-divine person, buhi ang iyang pagka-Diyos, then you fragmented Christ. Imong gisipak sa Kristo. Kay di man na magkabuwag ang being divine person. Kung doon ay divine person, nagin ang pagka-Diyos. Ug naay pagka-Diyos, nagin divine person. Kung naay adlaw, nagin ang kainit o kahayag. So di ka kitag adlaw nga way kainit o kahayag, di na makabuwag niya. That is the very nature and divine person and the nature of Christ are only one. Muna nga, di ta kaingon nga, buhi ang iyang pagka-Diyos, namatay ang iyang divine person. Sama sa gisulti sa 2 Corinto 5:21. Kaningo San Pablo sa 2 Corinto 5:21 nga ang atong mga sala gipahamtang kang Kristo ingon nga sala.
pero nagpabilin siyang walay sala. So, our sins are really attributed to Christ, but Christ remains sinless. Ang atong mga sala gipahamtang ngadto ni Jesucristo, divine person, pero nagpabilin siyang walay sala. Pero siya niya nga kasulatan nga ang kasakit o kamatayon gipahamtang ato sa divine person, pero nagpabilin nga divine person, wa mapiktahay sa kamatayon. Kaya di mo siya mamatay. Naman sa page 36, Fundamentals Catholic Dogma, that the divine person of Christ cannot die because that is eternal. And what is eternal? No beginning and no end, and does not subject to death. Way sinugdan o way katapusan, o dili siya maulipon sa kamatayon. So, kung saan na pagbasa ang Biblia, kinahanglan intuto. Dili ka mo pili lang ta dire sa gikutlo nimo sa Hebrewanon City 24. Lucas 23:46 nga si Kristo namatay. Ya sa Hebrewanon City 24, siya buhi man sa gihapon. Ya sa nas pinadayag 1:18. Ako ang Alpha Omega. Si Jesus mingon, ako buhi, ako namatay, pero buhi ako sa gihapon. Kanang I live evermore, buhi sa gihapon, muna kahimtang niya. Sa ito po, wag yun mamatay kay I live forevermore. Kanang evermore sa ito, why sa sukat sa sinugdan, hangtod sa walay katapusan, wa siya kamatayon. Pero niyangkon mo siya, I was dead, I died. So that pertains to his human nature. Okay, Brother Rudy? Okay. So, atong natubag pangutana ni Brother Rudy Rakasa. Pero tingaling mangutana yung ka, asa man mabasa nga, kanang ang Diyos di yun mamatay. Nasa 1 Timoteo 1:17, niya, ipares ang 1 Timoteo 6:16. Ikaw, O Diyos, hari ka sa katuigan ng walay katapusan. Ikaw, O Diyos, dili mamatay. Niya, sa 1 Timoteo 6:16, ikaw, O Diyos, nabuyo sa kahayag gani maduol, bugtong nga dili mamatay. Niya mo ginang patyon Ginoong di na mamatay. So patyon gina to, may gotas gisultin sa Pablo. Na kanunay ning kutlo ni Brother George Storyfield. Nasa Roma 1:23. Dayon nga dunay mga tao nga ilag yung guyuron ang Dios sa himaya ng way kamatayon, guyuron nila sa mas kahimtang mananapog sa taong mamatay. So dunay mga tao nga kining Dios nga may kamatayon, guyuro nila nga tos kahimtang sa tao nga mamatay o parehas mananap nga mamatay. Kay Dios man ang way kamatayon. So mo na nga dunay na igo niya na nga ang Dios nga buhi ilag yung ipakasama sa taong mamatay. Mo na ni katawa si Satanas. Siya unsa? Ako ang yawa, di man ko mamatay kay espiritu. Ya kana nung gininyong Ginoong Hesus gigituan yung Ginoo namatay man. Mas labaw pa dai ko niya. Ang yawa kay wa mo ko di mo ko mamatay kanang inyong Ginoong Hesus inyo mang gipatay. So it means the human nature of Christ. Si Saint Peter mingon, Christ died in the flesh, but his spirit lives forever. So namatay ni Kristo ang iyang pagkatao, dili ang pagkatiyos. So salamat kayo gatong paminawon si Brad June Porca. Daghang salamat Brad Sok, mayong hapon, may buntag sa tanang maabot nato ani labi na diha sa Marigondon ug sa Cordoba. Nirang Brad Clyde, mga kauban nato dito, labi na usab sa Marigondon ug sakop ug mapuhon nata sa Basak Merkado. Balik sa ta sa tuong naandan nga panagtigong. Nya greeting nato niya ni Father kanang bag-o nga tong parikura. Nya andabi pud diha sa Mabulo nga panuhan ni Padre Bini tao ug labi na nila ni Nulinggo. Akong pangutana Brad Sok, magpasukad nila sa Daniel City 25 o pinadiag 13 di sa size nga to city nga gitawag na og blasphemy or blasphemia. Unsa man ka ning saa Brad Sok na mura mag akong paminaw bugat mangug kayo unsa may itong ka-explicar na pangutana nga kanang sala blasphemia pinaagis biblical nga context ug unsa man Kining Daniel City 25 nagisgot ni sa ka propesiya nga ang balaod ilang usbon ng panahon yang usbon. Nya ilan ning gipahamtang Santo Papa nga adlaw Sabadong igpapahulay kapitong adlaw semana
gilista niya ang unang adlaw sa semana nga maong Domingo. So that is blasphemy. What the Pope did, matud pa nila, usan ikaw pasipala ang gihimo sa Santo Papa. Pero na may mong ipares nga pinadayag 3C City, may isa ning ato sa masahon. Una na to iparalelo. Kini gusto man yung pagka pares ining teksto ha. 3C City. Mo ni ato sa ning basahon siya, no? Okay, kay may maganing makita ginato ang unod inin 3C City. 3C so hibaw ta na. Size man ni. Nagingon o gimuhat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios. Aron pasipalahan niya ang iyang ngalan o ang iyang tabernakulo bisan ang mga nagpuyo sa langit. O gihatag kaniya ang pagguba, pakigubat batok sa mga balaan. O pagdaog kanila gitagan usab siya o pagbulutan ibabaw sa tanang banay katawhan o sinultihan. Mao gyapon ni ilan ning ipare sa Daniel City 25 nga kining pinadayag 3C City may tungod ni sa usa ka pagkamao nga hilabihan ka bangis. Di siya motuog Dios. Iyang gisalikuay ang mga nagpuyo sa langit, meaning the angels and saints. Kasi pala siya sa the Holy Tabernacle, ang templo sa Dios. So di gini referido sa Santo Papa. Labi ng 3C niya versikulo 6 City. Katong Daniel City 25, ang katumanan niya mo si Antioco Epifanes IV. Antioco Epifanes IV. Nga katumanan niya, pagpildi niya, napildi man niya ang Hudiya, iya dahil giuna-una ang pagguba sa balaang templo sa Jerusalem. Niya yung giusap ang mga pizza. Naghimo siya bagong kalendaryo. Niya, gihimo niya mga pag-usap sa kapanahonan. So it was not the Pope that is the fulfillment of that. Dili na tinuod. Kaya ang Santo Papa, wa man maghimo sa pag-usab sa ipapahulay sa Sabado ug Domingo. Gika Sabado ug Domingo. Ginoo may nagpahibawan niya na. Sa Oseas 2:11 way nakatuman sa inyong ipapahulay. Busa akong panungon matod pa sa Dios. Ya sa Nehemias 13:18 bisan ang inyong mga patriarka ginikanan way nakatuman. Unya sa Ezekiel 20:21 bisan ang inyong mga anak way nakatuman. O sa tungod kay way nakatuman, matod pa sa nga natong wisdom nga lex rationis sisat, lex sisat. Kung ang kahulugan sa balaod nawa na sa pahunungon ng balaora. Kaya may nakatuman. Kay tungod sa kabugat sa tulumanon nga matod pa makabuktot nga tulumanon nga gihimo niyong magbabalaod mga magbabalaod sa Judea. So ay nakatuman sig papahulay. Muna nga ilisda na sumala sa Hebreo 4:8 ang Ginoo pinagi ni San Pablo nagingon nga kay kun si Jesus o Josue naghatag pagkapahulayan dili na magisgot og laing adlaw, dili mao ra gyapon adlaw. Unsa man ang adlaw? Dunay tagna sa Leviticus 23:39 ang unang adlaw maong sulimning adlaw ipapahulay. Adlaw sa pagtigom ug sulimning ipapahulay. Unang adlaw, unsa man ang unang adlaw? Mao ang Domingo. Ngano kay gipaibaw ni San Pedro unsa kabililho ng unang adlaw nasa 1 Pedro 3:6. Ngano San Pedro giatagan kitag bag-ong kinabuhi. Giatagan kitag paglaom di matarog. Pinagi sa adlaw sa pagabanhaw ni Jesus. Unsa day nadawat nato pinagi sa pagabanhaw ni Jesus? Bag-ong kinabuhi. O sa kapaglaom nga di matarog. Mao nang mga tinunan ni Jesus, wala na magbalaan sa adlaw Sabado Domingo na sa San Juan 20, 19:26, kada unang adlaw semana mo itigom nila sa pagsimba sa itong Ginoo. So that was the beginning, by the will and design of God, gipahunong Sabado kay way nakatuman. Gipuli ang adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo. So diling sa Papa, kamoy nag-usab ana. Sa Papa igo lang nagpadayag, nagpahibaw, pero that was taken really
of the essence of the Bible regarding Sabbath. Kaya papahuling Sabado, gipahunong, gipulihan na sa adlawng Domingo. Og doon ako'y pangutana, nagpabiling pangutana nga hangtod bisan kinsang nagpahulig Sabado, wa makatubag nga akong pangutana. Kung tinuod nga kanang adlawng Sabado nagpabilin nga ipapahulay sa mga Kristiyanos, nga akong pangutana usara tubag ha. Asa mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahulay Saturday. You cannot find that. Kaninyong kutluon sa buhat 17:1-3, di man na magamit kay usa ka adlawng Sabado pagpahulay. Si San Pablo ug Bernabe nasud sinaguga og naglingkod. O tanawa ng lingkod na mahulay tiwasa og mitindog ug nagwalay sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa ato ba, wala siya musud sinaguga aron nga pagpaybaw nga namahulay sila kundi aron pagtudlo sa mga Hudiyo may tungod sa adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. So you cannot use that. So, by the way, kining natubag na ito ang pangutana ni John Porca, niya salamat o kiabtan ta sa mga sinya sa atong mahinungdanon kayong paybaw, nagkaroon na yun atong tanahon o paminahon ang mga ipaybaw nga hika nato. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisun balik ta sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. May atong tuyog tumong paghanay o pagsukad sa atong mga unahuna o katarungan sa balang kasulatan. Because we cannot really overrule the truth and fact of the scripture sa Sirach 34:8 sa Kristohanong Community Biblia. Nagingon nga ang labing hataas sa tanang kaalam o tanang kamaturan mga pung sa Diyos written in the scripture. Muna nga we respect the written word of God, likewise the apostolic tradition as they are sent for us nga atong matamdan sa atong pagpangita sa kamaturan. Yauban ka na ako karon niya si Brad James Consensino, Catholic Faith Defender from Davao, San Pedro Cathedral. Iya sa kong tuo, mutanon o gwapo sa.
Anya sa akong diha sad si Brad Clyde Gitgano, Lapu-Lapu City. Parinti ni Father Gitgano sa Bohol. Unya, salamatan ni nato ning batanon nga madasigon kay sa pagtuon ug pagbansay ug pagkinabuhi mo na importante. Pagtuon at tumpuyan sa kinabuhi ug ato sa pambit suban. Unahon na to si Brad taga Lapu-Lapu City. Clyde Gitgano. Brad Clyde. Mayong hapon, mayong untog, mayong gabi na tanan lakip niya mabot niya itong programa Bradsok. O daghang salamat sab sa kahigayunan labi na sa tuwang langdong Dios nga madungog o paambit nining maong higayuna Bradsok. Nga ko po na Bradsok regarding aning Revelation chapter 12 verse 1 to 3 nga matud pa diri sa maong Biblia sa New Testament. Bradsok, that a great sign appeared in heaven, a woman clothed with a sun, and the moon was under her feet. Nga sa footnote diri Bradsok, ingon man diri, this woman is not acquired or is not the Blessed Virgin Mary. Unsa ni katinuod Bradsok, labi na nga ato ang kining gigamit nya matud pa diri sa libro nya, it was constituted from this Bible from the Rome Confraternity Chandeliers Reims version Bradsok. Mara ko po tanang Bradsok. Kining gipadayag Uluhan 12:1-3 nakita ang timaan sa langit. Usa ka matahom ka babae gipurong-purungan sa 12 ka bituon nga nagtindog ibabaw sa buwan. 1:3. So nagisgot ni sa one of the references of this maong Israel na gipili sa Ginoo unya siya nailasad sa katalamdon nga pinili sa Ginoo. Pero sa versikulo 5 si Maria ni kay kining maong babae inahan sa kabata nga magbando sa tibuok kalibutan sa bara nga putaw. So the Revelation 12:1-3 it could be somewhat pinpointed. It will be pinpointed some other instance, but the truth of the matter sa ato pangyagong dugukan ug bot gyud pasabot sa Ginoo mao ang mahal nga berhen. Ang 1-3 referring to Israel, no? Na doon na sila na po duha ka patriarka, pero this woman crown nga gi purong-purungan sa 12 ka bituon mo sa ning 12 ka apostoles, the church, morning church. Pero kung adto ka sa versikulo 5, it specifically pinpointed no other but the woman who became the mother of the Son, and that is Christ Himself. O sa si Santa Maria na kay ang referensya na sa Genesis 3:15, butang maingon ng Dios, ibutang ko ang away taliwala kanimo sa tanasog sa babae, sa imong kaliwat og sa babae. Ikaw magapahipli siyang kiting og siya pinagi sa binhi magadugmok si imong ulo. So this woman shall destroy the head of Satan, but by the power of the seed. Sa Galatia 3:16, the seed is singular, is Christ, meaning by the power of Christ given to Blessed Virgin Mary, the woman shall crush your head. And this woman no other but Virgin Mary, because the seed is Christ, but it could be also interpreted as the church, that just the same likewise will crush the demon. Na nasa Roma 16, versikulo 20, nga kamo na ang inyong mga tiil gamitos Ginoo pagdugmok sa yawa, meaning we the church. Sa muna atong tubag sa may pagkutanan ni Clyde Gitgano niya taga Lapu-Lapu City, parentisan ni Reverendo Padre Darwin Gitgano. Ay marong parokya siya dong? Sa Valencia, Bohol. Valencia na, dili na atong napalihin man. No, Valencia, Valencia, Bohol. Okay. Unya, atong laing bisita nga usa ka batan-on nga taga Davao City, kadaghan ko makaduonin lapita kaning San Pedro Cathedral. Kadaghan ko nag-seminar, open forum sa atbang niini na Maday Plaza. Sa Osmeña Park. Unya, si Brad James Consensino atong welcome. Dungog nato, CFD, na yung mga batanon nga nagpakita gyud silang kadasig
kay kamay niton sa pagtuon sa pong Ginoo naningo as pagkinabuhi nya botsan pa ambit sa ilang nakatunan nga pong si Dios kay nasuwat sa San Juan 3:34 ningon si Jesus nga akong mga pinili nga akong mga pinilan magawali magatudlo pinagi sa pulong sa Dios. So we are here to share, to teach what we somewhat studied from the Bible and we share with other people. Ato maminahon si Brad James Consensino. Yes, Brad Sok, daghang salamat usab no. Especially sa ikang kapasalamat ako una sa Dios sa paghatag ni ining maong higayon na kung asa makapangutana usab ako kanimo Brad Sok mahitungod pud sa akong kalibog ni ining atong pagtulon-an sa simbahang Katoliko. Ang akong pangutana Brad Sok ani ang mabasa sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 42 ngadto sa 43 nga nagaingon, siya miingon ang kawatan kang Jesus, hinumdumi ako inig abot mo sa imong gingharian. Versikulo 43, kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Ang pangutanan nako ani Brad Sok ba? Na sa tong pagtulunan kining magbuhat ka dala sa maong pagtuo. Apan ni ining maong kawatan mura bag kaning nituo lang siya kang Kristo nga hinumduman siya nga ug maghari na si Kristo sa moong iyang gingharian. Ibot bang pasabot nga kining kawatan naluwas na ba tungod sa iyang pagtuo bisan pagwa siya gibuhat sa iyang kinabuhi? Usa ka butang atong masayran sa yan lang na to mahigugmaong kaluoy sa Ginoo para sa makasasala. Nasuwat ni sa Salmos 44:21. Mayon ang Dios bisan kinsang makasasala nga moduol kanako dili ko siya pagasilutan. Klaro na ha? Ingon ang Ginoo bisan kinsang makasasala nga moduol kanako dili ko siya pagasilutan. Kanang aktos pagduol mo pag-ila kaniya. Nya samtang makaila kita kaniya musugod tas pagtuo kaniya. Nya kanang atong pagtuo kaniya nagaagda sa pagigugma kaniya. Muning nitabo sa tulisan sa dia sa cross ba dia duha ka mga convicted criminals nga sa atong tradition ngan sa usa si Istas sa usa si Demas. Nya pulos ni sila nagbugal-bugal at di onset pagsugod ba ilang bugal-bugalan si Jesus. Labi na ni Istas nga may kay kang mo himog milagro pag padlong sa bagyo, pagpalakaw sa mga bakol, pagkatagig tatanaw sa buta, pagbuhig patay, lo sa imong bugalingon niya pilme. Parehasad ni Dimas na bugal-bugal. Pero diya sa krus nakapamalandong, we could say that, nga si Dimas nakapamalandong siya nakita sa kaligdong kamapumsano ni Jesus, nga wagyo'y mga timaan sa mayon na to pagreklamo sa kasakit niyang giantos. Iyang gidawat ang tanan mga kasakitan bunog, tamparos, uban pa, upukulansan sa cross, uban sa pagdawat. O with that, nakaingon siya nga, dili ni ordinaryo sa iyong nahuna ba? Sani ka hari, Ginoo. Manayon sa Ginoo, kung doon na kasi mong gingarian, hinumdumi ko. Ato Ginoo bitaw tubag dili kay hinumduman ko ikaw karong adlaw. Dadon ko ikaw sa paraiso. Oje meaning today. Oje mikom in paradiso mi. Karong adlaw dadon ko ikaw sa paraiso. So karong adlaw. Pero di ba tinuod nga namatay si Jesus? Nya nabanhaw si katuog adlaw niya misaka sa langit. Nya dugay pa siya sa langit kay iya pa manggi-confirm gilig-on ang iyang mga tinunan. O pa siya sa langit. Pero nga nung siya karong adlaw dadon ko ikaw sa langit. May numduman na to sa 2 Corinto 12:1-3 nga ningon San Pablo dunay usa nga gituboy si ikatu nga langit, ikatong paraiso. May tungod ba sa lawas, may tungod sa espiritu, ako hibaw. Pero nahibaw ko kining tawhan nagi tuboy si ikatu nga langit. Muna nga, ang Ginoo physically sa recent nabanaw na siya, yung ipakita ang iyang ascension. Ana sa buhat 1,
versikulo 1 ug 12. Pero tungod kay si Kristo Dios man ug tawo matuod, way makapugong sa iyang mercy and also supported by His miracle. Nga nagkaingon mo siya karong adlaw dadon ti kas kong paraiso. Maingon nato nga ang langit God gingon sa atong catechism sa Fundamentals Catholic Dogma, heaven is a state or a place for the souls who are really renewed and cleansed by their lives of repentance. Nga ang langit mo usa ka dapit o usa ka kahimtang nga na magpuyo kadto mga tawo nga buutan o matarong. So muna kay si Demas gidawat man niya, gidaan ni siya sa kahimtang nga langit, dili pa dapit. Today you will be with me in my paradise. So muna ang kaluoy gugmang gipakita sa Ginoo tukma sa Salmos 44:21. Nga walay usa nga makasasala nga ako'y salikway. Ang makasalang muduol kanako, dili nako silutan. So mo initabo, this is sample of His promise. Sample ni sa principle of God nga si Demas nga makasasala gipasaylos Ginoo gidaa sa langit sa iyang kahimtang dili pa dapit. Kay kanang dapit unya ra man sa pagkabanahon nato lawas ng kalag matutag langit. So ang imong kalibog ini James Consensino nga Dili ba kana siya kini siya kay giditso man pagluwas. Wa man tayo makita nga sangyaw sa may balita nagtudlo pa. Oh. Actually, what He did on the cross in the future would be a principle, a foundation of converting sinners. Kaya naman ko yung mga tao nga daghan nagyud kay sa ba. Di tagid bubalik sa Ginoo nga kung sa mo ra kadagag baas mo pasaylo pag ako sa buot sa Ginoo nga kining tawhana wa ni makabuhat ron og aksyon, pero ang iyang gihimo nga rin ako may mong tamdanan sa mga tanang makasasala nga mahadlok pagduol kanako. Kasama ning tulisan, diara tupad nako, nya niila kanako nga hari, doon ako gingarian, ako na yung gisaran. Dadon tekas paraiso. So, it was no ordinary conversion and conversation that would be the future foundation of our preachers. Nga mudapit as mga makasala, mingon, di na ko dawatos Ginoo. Mingon na ng preacher, ninumdum ka ni Demas. Labihan ka grabe atong tulisan, daghan na kay mga sa, pero just few minutes, he was converted with Christ beside Him on the cross. So maggamit kayo ang iyang hitabo ni Demas, yung tulisan. So, ang pagtuo, ngayon naman sa gugma, ug buhian pa to siya, daghan itong mahimo parehan San Pablo, pero diha man sa skurgilansag, diha sa siya namatay. So, di mo do, that suffices already. That he was forgiven and he was rewarded. Napasaylo siya, o siya gidawat sa Ginoo. So, muna nga itong tubag sa pangutana. Kaya mutana tag, doon na bagay siya nahimo, nga nagwali ba, nagtudlo pa sa mga kabataan? None at all. It was only on the cross. But his words and the words of Christ nahimo ng ikaduhang pulong sa City Palabras, di ba? Karong adlaw dadon ko ikaw sa kong paraiso. Ikaduhang pulong sa City Palabras. Sa ato pa, every year gisaulog na tong City Palabras, giwali na ang dakong hitabo sa milagro sa pagluwas kang Demas kay labihan ka makasasala. O baliktan ni undong Clyde. Kay Bradsok, salamat kayo sa nga kay kayo na usab no nga mangutana usab kanimo Bradsok. Ang akong ipangutana Bradsok kabahin usab sa kining diha gyapon sa Revelation Bradsok, kining nagkanainlaing simbahan Bradsok ba nga ato ang mabasa sa pinadayag Bradsok. Dos yung siguro na ano? Dos nga dos tres. Dos. Dua ka kapitulo. Kining maong mga simbahan na Bradsok ba? Mao ba ni ang simbahan nga diin ato gihapong masubay sa ato ang pagtuong Katoliko Bradsok?
Usara ka simbahan gitukod sa Ginoo nas Mateo 16:18. Unya sa Efeso 4:3 ngadto sa 6, usa ka Dios nga Amahan, usa ka Ginoo sa Kristo, usa ka Espiritu Santo, usa ka pagtuo sa kabunyag o usa ka iglesia. So usara ka iglesia ang gitukod sa Ginoo. Pero parehas mangga nga dako kayo musangan na. So kining gisgutan dining 7 churches of Asia are branches of the church that was founded by Christ in Jerusalem. Tu is Petros, et super hang Petram edificabo ecclesiam iam, et porti inferi non prevalebant ecclesiam iam. Ningon si Jesus kang Pedro, ikaw Pedro bato. O ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Singular wa si sa mingon si Jesus mga iglesia. Ang gahom sa impierno dili makadaog nini. Sa akong iglesia. Mateo 16:18. Pero gining gisgutan nga mga Christian communities, 7 churches of Asia, mga branches ni sila. In fact, doon na mga puong nagpasidungog ang Ginoo kanila, silang paningingnan, doon na sa iglesia nga gisaway sa Ginoo siyang kakulangan, dili bugnaw, dili init. So meaning they were Christian communities. So dili ni lain-laing mga iglesia. Sama sa lain-laing mga denominasyon karon ng kalidades nga dili tinukod sa Ginoo. These are only branches of the true one trunk, and it is the church founded by Christ in Jerusalem, mga Iglesia Katolika. Balik ta ni undong James Consensino. Daghang salamat Brad Sok, no, sa maong higayon na makapangutan na usab, no, bahin sa atong doktrina. Kini deng ani sa bersikulo kay una pa man ko mahimong Katoliko Brad Sok, dati pa man kong kaniadtong protestante, no, inborn. Kini sa among ginagamit nga bersikulo kining Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga ang mutuo kang Kristo makabaton og kinabuhing dayon. Nagpasabot ba kini nga dili na kita kinahanglan magpasakop sa matuod nga iglesia kay kinahanglan nga mutuo lang man dita ngadto kang Kristo aron makabaton sa kinabuhing dayon? Kanang San Juan 3:16 kinahanglan ato nang i-refer to and compare with some other statements of Christ according to the gospel. Yeah, the gospel according to St. John. Kay kanang paingon ni Jesus nga ang tanan nga nagatuo kanako dunay kinabuhi walay katapusan o dili sila malaglag. So this is the starting point nga kung moduol tas Ginoo kinahanglan doon natay pagtuo. Pero ang pagtuo kinahanglan nga iabay na to, i-refer na to sa Juan 14:12. Kaningon si Jesus, kadtong nagatuo kanako magabuhat usab sa akong gibuhat. Sa may gibuhat ni Jesus sa Juan 7:16 nga kung pagtulunan dili ako. Niyan ako aron pagtuman sa kabubuton o sugo sa akong amahan. So Christ is the model. Nasa 13:15 sa San Juan, si Kristo atong panigingnan. O klaro kay ang panigingnan ni Kristo nga siya nagtuman sa mga sugo siyang amahan. Noon ay dato muli tao nga nikalit pagduol mingon Ginoo, unsay akong buhaton aron ko makaangkon sa langit. Kanang kalipay kinabuhing dayon. Diha gitubag ni Kristo. Tumana mga sugo. Nga sugo di ka magpatay, tahurang imong amahan ginahan, di ka manapaw, di ka mangawat. Wa na huddan ni Kristo pagsaysay, but he refers to the commandments of God. Sa Salmo 119, ya versikulo 155, halayo sa kaluwasan ang mga tao nga wala magtuman sa kasuguan. Halayo sa kaluwasan ang tao nga wala magtuman sa kasuguan. So therefore, ang pagtuo uban na nato sa pagtuman sa sugo, which sa Santiago, giklaro ni Santiago, kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang? Dili kayo. Ang tao maluwas kung ang iyang pagtuo, banan sa buhat. Kay dunay do ka klase ang pagtuo. Ang unang pagtuo, buhi nga pagtuo nga gibanan sa buhat. Pero dunay pagtuo nga patay, nagtuo pan walay buhat. Mo nang yawa na sa Santiago 2:19, nagtuo ba kamo nga dunay usa ka Dios? Sakto kung nagtuo mo nga dunay usa ka Dios.
Pero ang yawa, nagtuo, nagkurog pa gani, pero wa siya buhat. So, dili makaluwas yung pagtuo, nga way buhat. So, muna nga, kanang San Juan 3:16, i-refer na, isanding na to sa mga puong ni Kristo, aron makumplito. Dili kay mukutlo lang tadi kutob, what may bao. Nga, the real faith that is acceptable by God, buhi nga pagtuo. Dili patay nga pagtuo. Nya, itandi na sa episode 8, nga naluwas ka mo pinaagis grasya sa inyong pagtuo, way buhat. Wa malagi buhat gikinahanglan. Ang buhat sa puta na, kanang grasya ni abot na to, dili na tungod sa to buhat. Dugo, ug kamatayon ni Kristo mo nakapabot sa grasya. Asa mabasa, Episo 1:7. Pero dihang naa na tayo grasya, sa Tito 2:12, matod pa ni San Pablo, kung naa na kay grasya, ganahan gid ka, mutuman sa sugo sa Dios ug mao nang kaluwasan. Kinahanglan ta, kanunay panlimbasog. Asa mabasa, Filipos 2:12-13. Ngani San Pablo, panlimbasugi gyud pagbuhat ang imong kaluwasan. So dili day pagtuo nga patay, di pagtuo nga passive. It must be active and dynamic faith doing the commandments of God. Muna atong tubag. Kaya di ta malangit o di ta maninguha. Kung adult ba ta ba? Na sa San Juan 14:12, meaning pinadayag 14:12, mauning pailob sa mga balaan. Mga santo sila. Tungod sa pagtuman sa sugo sa Diyos o nagpabilin sa tinuoan ni Jesus. Pinadayag 14:12. So, klaro yun. It must be understood. John 3:16, it must be understood in context, meaning referring to some words of Christ Himself. Muna nga itong tubag sa pangutana. Balik ta ni Gitgano James. Clyde. Okay, salamat kayo sa Bradsok. Ang kining ako ang ipangutana Bradsok, ibasin ako din sa controversial sa tuang social media Bradsok nga diha ko usa nga nabasa no. Nga giingon dire Bradsok, what is the post no sa tuang the Catholic Church regarding about the abortion Bradsok, nga especially nga ang iyang pag-pregnancy. It's all about the cases Bradsok nga na rape siya or insist no. Niuyon ba ang simbahan nga pwede siya i-abort tungod kay ang iyang pagmabdos is cases man nga nahitabo nga na rape na siya, nga dili gyud siya kanang formally plan sa matag bana or asawa Bradsok. Dili gyud kay kung ang usa ka babae na disgrasya baron nga rape niya, pregnant siya, niya yan ang sulbahon sa pagpatay, pag-abortion, the answer is no. Kay na may sugo, na may mabasa na to sa Salmo 139, gikasilagan sa Ginoo ang naghimo sa pagkuha sa bata, gimunlot ang bata o giapaks pang pangabato, nangamatay. So that's abortion. So ang tubag nga dili mahimo ang sayop sulbaron po nato ug lain pang grabe nga sayop ka o tingali that was really an under the juris nga gipugos siya kay gilugos man wa siya sa, pero dihang natao ang bata wa siya katungod pag buhos sa kinabuhi is bata. Dili daghang kayo mga dunay nitabuan na, pero namo mao nga bata na imong dagkong tao, na imong malamon nga tao sa ato panagamit gyapon sa Ginoo. So we have no right to kill the child in the womb. Sala na. That's abortion. Kanya si George ato sampa lagbitan dong dira patingali. Yes, yabtan tas to panahon, pasalamat ha. Kanya doon na dito social concern, mga dapit sa atong katilingban nga naginanglan sa nga atong ilhon para sa tamdanan. Kay sa Talisay City doon ay dagko kayong mga hinabo sa pandemya, COVID-19, o death outcome o result nga ang atong mayonis gamit yun sa tanang nga paagi. Itaga nagbugas ang tanang mga lumulupyo sa Talisay City, Philippines, pinagi sa iyang paninguha pagpangita sa salapi sa gobyerno. Ang COVID victims labi na og symptoms pa, gitaga niya daghan nga tambal, pinagis doktor nurses, niya isolated room para di manakon. Og sa death, bagyo daghan kayo mga biktima. Ang gidaghanon 40,000 ang mga partially damaged, niya 3,800 ang kuan yun, total damage.
matagan sa mayor og ayuda gikan gyud sa kwarta sa gobyerno pinagi siyang makinadmanon nga pagi legal and moral. So pasalamat ang mga talisaynon nga gobyernong naglihok, gobyerno nga maluhi, pinanguluhan sa atong mayor Samsam Gulyas, mga konsyales mo sa saludo ang mga talisaynon nagampo nga adunay makanunayon nga pagtagad kanato makabos. Salamat kayo, gyaptan tas panom, salamat ni Brad Dudong Limtsua niya ang atong City Palabras nga ipasundayag sa Cebu Catholic Television Network. Sa itong oras na to, Dok, alas 3 nga to sa alas 6. Natin ko dili sa kuwanas katedral na. Kay synchronize na rin ang katedral dyan. Dili na ta makagamit sa DYHP. So, ato lang na dawaton. So, amo na nang-i-announce yapon, liliyo pa man. Salamat sa atong guest karon, duha ka batanon, si Brad James Consensino o si Brad Clyde Gitgano. Ako sa taga Davao City si James, si Clyde taga Lapu-Lapu. Yang atong magkauban si Brad George Torrefil, si Brad Carlo Badenas, si Brad Dennis Abarquez, Brad John Purcaw, si Brad Rudy Racasa. Nakakayang salamat din atong mga nisambog ni apil sa atong tulumanon. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Tagbota po ni atong tulumanon. Katinawas pagto sa Cebu Catholic Television Network. May adlaw, may gabi, agad sa among kahigayunan nga magkadangat sa inyong lataran. Amen. Thank you. Salamat.